Speaker of the House ay nag-resign na. So, ganyan po. Kapag ang bansa ay palubog na, talagang magtatalo na ang mga nakasakay dito. Ibogong Marcos, meron siyang interes na pangalagaan ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, ang kanilang background, at ang kanilang kalusugan. Kaya bilang nakakatandang kapatid, yung sinabi niya na ang kanyang kapatid ay lulog sa droga, ang tawag po natin doon sa remedial law ay declaration against interest. At dyan ay maaaring maging ebidensya laban sa kanya. Gilid na po tayo, gilid na po. Senator Amy Marcos ay tinitingnan ko sobrang pasabog. Pero tingnan po natin sa sinabi po. Meron po sa declaration against interest. At dahil Senator Amy Marcos ay nakakagandang kapatid ni Bongbong Marcos, meron siyang interes na pangalagaan ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, ang kanilang background, at ang kanilang kalusugan. Kaya bilang nakakatandang kapatid, yung sinabi niya na ang kanyang kapatid ay lulog sa droga, ang tawag po natin doon sa remedial law ay declaration against interest. At dyan ay maaaring maging ebidensya laban sa kanya. Sapagkat dyan po ang sinasabi lawyer po ito. Dito po sa pangyayaring ito, tayo mga kaibigan ay nakikita na tanaw na natin ang tagumpay at tayo ay hindi dapat tumigil. Alam niyo po ba na ngayon lang ay nakarating sa akin ang isang mensahe na ang Speaker of the House ay nag-resign na. So, ganyan po. Kapag ang bansa ay palubog na, talagang magtatalo na ang mga nakasakay dito. So,
Mga kababayan, ang ating ipinaglalaban na matagal na ay nakikita na natin ang tagumpay. Huwag po tayong titigil habang hindi natin nalulubos ang ating tagumpay para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kababayan ko, sa pagnanakaw nila sa flood control, hindi lamang kinabukasan ng ating mga anak ang kanilang ninakaw. Ninakaw na nila sa atin ang ating dangal na makapamuhay ng isang pangkaraniwang tao. Narito po ang aking mga kababayan sa lungsod ng Muntinlupa at karamihan sa kanila ay nabibilang sa maralitang taga-lungsod ng Muntinlupa na hanggang ngayon ay hindi nabibigyan ang tamang pagtingin ng ating pamahalaan. So mga kababayan ko, akin pong isinasamo sa inyo ang panahong ito kailanman ay hindi na natin dapat palampasin, sapagkat ang panahong ito ay panahon na ng tunay na pagbabago para sa ating mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Ganon din po sa ating mga kasamahang pulis. Narito, nagpapasalamat kami sa inyo at kami ay inyong binabantayan, pinoprotektahan. Sa Malacanang, nakita ko po sa Facebook, napapaikutan na ng barikada. Alam niyo po ba, nakita ko na yan, napanood ko na yan noong 1986. Ang Malacanang ay punong-puno ng barikada. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kaya punong-puno ng barikada yan para hindi makatakas yung nasa loob. So mga kababayan ko, ako po ay hindi na magpapakapa ng aming sasabihin. Ang gusto ko lang ay ating sabay-sabay na sabihin. Ito po, 3 beses. Papangunahan ko kayo, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng mamamayang Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Garin. Atty. Garin po yun ha. Hindi po siya paryente ni Janet Garin. Ito po ang matino na Garin. Mga kababayan, ano po ang gagawin natin pag hindi mag-resign si Marcos? Sabay-sabay, Brother Oliver.